Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, dalawang malaking pageant ang magaganap dito sa Thailand. Mananalo kaya ang Pilipinas? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand and Miss Universe tayo ngayon. So nakaka-excite ang taon na to dahil dalawang malaking pageant ang magaganap nga dito sa Bangkok, Thailand. Nauna nang nag-announce syempre si Mr. Nawat noong nakaraang taon na ang kanyang pageant ay mauulit-ulit dito sa Bangkok, Thailand. Noong last year kasi dito ginanap and then this year dito na naman gaganapin. Kaya nakakatuwa kung iisipin mo kasi at least, di ba, iba talaga ang ino-offer talaga ng Miss Grand kapag sa Bangkok ginagawa ang kanyang pageant. Taon-taon naman na pasabog at bongga talaga ang Miss Grand at alam natin yan. Grabe ang production na binibigay nila. Pero this year, more challenge to para sa Miss Grand na talagang magpakitang gilas sa mga pageant people dahil alam mo yon, dito gagawin ang Miss Universe. Pero ang tanong, makabog kaya ng Miss Universe ang Miss Grand pagdating sa production? Siyempre, ang taas ng expectation ngayon ng mga tao sa Miss Universe dahil nga sa Bangkok gagawin ang kanilang pageant. At hindi rin maiiwasan maikumpara ito sa naganap noong 2018 na pageant ng Miss Universe dito sa Thailand. And then, ayun, ano bang inaasahan natin? So, after natin makita yung pageant noong last year na ginawa sa Mexico na walang kabuhay-buhay, charot. So, ayun. So, ngayon, yung mga tao ay more excited dahil nga sa Bangkok gagawin yung pageant ng Miss Universe and then umaasa sila na mas kabog ang ipapakita ng Miss Universe sa atin. So, yon. So, nung una, sabi gano'n, mukhang magbabardagulan tong dalawang malaking pageant na to kasi parehas magaganap na October. Pero ngayon, hindi na sila magsasabay. October ang Miss Grand and then November naman ang Miss Universe. Almost a month ang pagitan ng pageant nila. At nakakatuwa kasi at least, di ba, mauuna ang Miss Grand and then after a month, susundan ito ng Miss Universe. So, mas bongga. So, hindi ko lang alam kung kailan mag-start ang Miss Universe. Pero ang Miss Grand, mag-start siya sa October 1st and then October 1st o October 3 and then matatapos siya ng 25. So, hindi ko lang alam ang Miss Universe kung mag-start ba siya ng last week ng October o first week ng November. Tapos, ang kanyang coronation ay magaganap nga sa November 21. So, yan! Hay nako, excited ang lahat. Pero ang tanong, Pilipinas, manalo kaya sa magaganap na pageant dito sa Bangkok, Thailand? So, nung nakaraan taon, nag-first runner-up tayo sa Miss Grand International at nag-top 30 naman tayo sa Miss Universe. So, ako, parang tingin ko, dapat siguro talaga magpadala tayo ng bonggang-bonggang kandidata sa Miss Grand dahil feeling ko kaya natin manalo ng Miss Grand ngayon taon na to. Alam nyo, sa totoo lang, mas malaki ang makukuhang publicity ng Miss Grand kung ipapanalo niya ang Pilipinas ngayon taon na to. Plus, sasabayan niya ng isang malaking production. So, kailangan lang talaga makakuha ng bonggang kandidata ang Pilipinas na lalahok sa kanilang pageant sa Miss Grand International para maibigay to ni Mr. Nawat. Ito na kasi yung chance din ni Mr. Nawat na, alam mo yon, na parang mas lalong paingayin niya ang kanyang pageant, di ba? So, kung ako kay Mr. Nawat, nahanap talaga ako ng kandidata from the Philippines na pwede kong maibigay ang corona ng Miss Grand International ngayong taon na to. So kung magagawa yun ni Mr. Nawat, magiging mas bongga sa mga Pinoy ang Miss Grand kung ipapanalo niya this year, di ba? Kasi syempre, pag nanalo ang
ang Pilipinas sa Miss Grand, syempre hindi to kayang patayin ng Miss Universe. Lalo na kung ang Miss Universe, syempre mataas ang expectation ng mga Pinoy dyan dahil nanalo dito ang Catriona Gray noong 2018. Tapos hindi niya na ipanalo o hindi niya nalagay sa top 5 si Philippines. Ay nako, mas mamahalin ng bonggang-bongga ngayon ang Miss Grand. At ayun, mas makakakuha ng maraming publicity, attention ang Miss Grand kung makukuha niyang koronahan ang Philippines ngayong taon na to. So ang tanong, Philippines kaya ang kokoronahan ng Miss Grand International? So tingnan natin yan. Kaya nakaka-excite. So may mga balita na sasali nga daw to si Michelle D. So, hindi ko lang alam kung si Michelle D ay tutuloy nga ba sa Miss Grand Philippines. Pero pag nagkataon, ay nako, bongga yan. Kung halimbawa, ang kinoronahan nila ay si Michelle D bilang Miss Grand Philippines. So, isa to sa malaking talagang pasabog ng Miss Grand. Diba? Kung mabibigay sa kanya ang corona. Kaya, exciting talaga yung taon na to, guys. So, masasabi mo, iba ang magiging laro talaga ng Pilipinas this year sa pageant ng Miss Grand at saka sa Miss Universe. Plus, si Winwin Marquez pa ipapadala mo sa Miss Universe. Ay, nako! Grabe, magkakaroon niya ng comparison, magkakaroon niya na talagang bonggang-bonggang abangers. Kaya, sabi ko, maganda din talaga na may ilaban din talaga si Michelle D sa Miss Grand International. And then, tignan natin kung eto na nga ba ang kauna-unahang makakapag-uwi ng Golden Crown sa ating bansa. And I hope, di ba, na sana mag-join siya. Ang isa sa mga naiisip ko din, Chelsea Fernandez, pwede din talaga sa Miss Grand, di ba? So, kung hindi tayo natuloy dito kay Liana Aduana, pwede din si Chelsea Fernandez kung sakaling hindi sasali si Michelle D. Pwede din si Michelle Arceo, di ba? Si Michelle Arceo na isa din talaga sa pwede talaga na maging Miss Grand sa taon na to kung magbabalik siya na ready siya. Kasi iba din ang ganda na ino-offer ni Michelle Arceo. Gabi Basiano, ayan, isa din yan sa mga pwede din natin talagang ipadala sa Miss Grand para manalo tayo ng Miss Grand International, di ba? So, ayan ang mga inaabangan kong kandidata dito ngayon sa Miss Grand para, alam mo yon, mas maganda yung laro natin ngayong taon na to. At sabi ko nga, mas bongga kung makukuha natin ang Golden Crown. And then, pagdating naman sa Miss Universe, syempre excited ako dyan. Dahil ngayon sa Miss Universe Philippines, sa sobrang dami na naglalaban-laban na talagang, alam mo yung veterana, mga newbies, ay nako, iba din talaga ang ino-offer ngayon ng Miss Universe Philippines. Kaya, abangan natin kung sino ang magiging representative natin ngayon dito sa Thailand, di ba? Sabi ko nga siguro, napakabongga siguro ng Miss Universe kung halimbawa nanalo si Winwin Marquez para sa Miss Universe Philippines and then si Michelle D naman para sa Miss Grand. Tapos dito gagawin sa Bangkok, Thailand. Oh my God! Nakakaloka na. Diba? So yun. Pero syempre, hindi natin alam kung ano ba ang mangyayari. But for now, for sure, mas kakabog ang Miss Grand in terms of production. Parang alam natin na hindi naman magpapakabog ng ganun-ganun lang si Mr. Nawat dito sa Miss Universe. Parang nakikita ko na mas kaya niyang magpasabog ng bonggang-bongga para sa kanyang laban sa Miss Universe, di ba? So yun yung abangan natin kung ano ba ang magiging eksena ngayong taon na to ng Miss Grand. Kasi parang nananahimik nga sila, no? Hindi sila masyado nag-iingay. Pero naniniwala ako na magpapasabog ang Miss Grand sa October. For sure, paghahandaan ni Mr. Nawat yan. Si Mr. Nawat pa ba? Uurong ng bongga-bongga. Imposible. Di ba? Diyos ko. So yun yung abangan mo. At hindi lang yan. Siyempre, waiting ako kung ano naman ang ipapakita din ng Miss Universe sa atin. For sure, bobonggahan din yan ng Miss Universe. At parang feeling ko talagang grabe ang magiging ganap na Miss Universe
ngayon taon na to dito sa Thailand. Syempre, mas kakabugi naman niya ang Mexico moment. Saka knowing si Kun Ana, alam mo yon na marami ang ino-offer na magagandang spot ang Bangkok para sa Miss Universe. And then parang feeling ko mas magi-enjoy talaga yung mga girls dito. So yon yung abangan natin this coming October and November na magaganap nga ng bonggang-bonggang mga pageant ngayong taon na to dito sa Bangkok, Thailand. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. At talaga namang masasabi ko, oh my gosh, this is it, Philippines. So, yan! So, kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo, magiging maswerte kaya ang taon na to para sa ating bansa na gagawin ng mga pageant dito sa Thailand? And then, tingin ba ninyo, makakakuha kaya tayo ng corona ngayong taon na to dito sa Bangkok, Thailand? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, tiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.